to Kultura Podcast. Ay, kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon, Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... Yo. Bulldog. Hey. Ay ano naman ko lagi lang subok. Ini-enjoy ko lang itong mga damo. Kung kasalanan mo sa iyong mata, biyaya ang pinadama. Sisindi magdamag, ano, ina mo. Nagsimula sa tibag na puro tangkay. Pala na ng yosi na nagiging pipe. At pinakilala ang ebot ng tropa. Mula noon lagi-lagi na kami magkasama. Sa hirap at ginawa, problema o biyaya, parehas tinanggap. Pasasalamat kay Bathala, pinagpala kay Maria. Sa piling mo laging masaya. Pake mo, fuck you bo. Ay ano naman ko lagi lang subok. Ini-enjoy ko lang itong mga damo. Kung kasalanan mo sa iyong mata, biyaya ang pinadama. Sisindi magdamag, ano, ina mo. Yo, yo, yo! Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang Batas, yo. Ito, isa pang alam kong bakbakan to, pare. Beatroom tsaka Zenlook. Medyo may idea ako sa magiging palitan nila sa mga angles nila. Nabalitaan ko sa ilang mga tropa. So, ito. Tingnan natin. Timbangin natin ayon sa timbangan ko, pare. So yeah, kamusta kayo, pare? Tingnan natin kung kaya nito tapatan o higitan yung Invictus versus Katana. Yo, huwag mo akong biguin, Vitrum at Zenlook. Huwag niyo akong biguin. Tangina niyo. Yo. Yung second sight, gulat kami. 2 days, tapos grabe yung lineup. Parang ahon yung datingan, kaya sa tingin ko ano pa rin, style clash pa rin. Yung mga nakarang battle ko, style clash, pero comedy yung kalaban ko. Ngayon, ibang style naman. Parang ngayon lang yata ako nakakalaban. Style clash lahat ng laban ni Zenlook dahil siya lang naman yung ganyan din talaga mag-rap, no? Dapat alam mo na yun, Zenlook. Ng ganun. challenge din talaga na makatapat mo yung gano'n ka-establish na sa established din na estilo ko. Tapos magka-clash siya ganitong panahon na dapat matagal na nangyari, pero ngayon magbabanggaan sa hinug na kami parehas. Unique siya, hindi rin siya sumusunod sa yung meta ba, parang may sarili siyang branding niya. Yun nga, para sa akin, ano pa rin, sa tingin ko mas maganda pa rin yung style ko, syempre. Yung brand nung left field niya, hindi mo na mababasag sa kanya yun eh. Kumbaga, sa paghahanda ko, hindi ko rin pinabayaan yun. Kailangan matapatan ko yun sa gilas ko din. Tinanggap ko rin laban dahil kakaiba siyang MC na challenge din talaga. Umpisa parang nalito ako kasi di ba ako nakakaharap ng ganyang klaseng kalaban eh. So parang napaisip ako ba ano kayang approach na gagawin ko sa kanya. Pero nakuha ko rin naman, nalaman ko pa rin kung anong dapat ko gawin yun. Dito ako magiging mababaw, makikita mo mamaya.
I love you, Lucas. Pacquiao ka. Galingan mo mamaya kasi gagalingan ko rin. Yun na yun. Tsaka ibuhos lang natin. Yun lang. Tanganan nyo parehas. Left up, second side 15, dito pa rin, The Phil Invested, Muntinlupa, pang pitong laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng sumalang kanina, ng mga MCs, lahat ng MCs na buo-buo ng liga, syempre lahat ng suportang tunay, live at online. Flip top, magingay para sa parating nating laban. Oh. Let's go. What's up, Arik? Shoutout sa lahat ng mga represent collab natin dyan, Real Jokes Clothing, High Minds Clothing, Crown Manila, Black Manila, Hypebeat, Branded, silipin niyo yung bagong shop ng Branded sa Cubao. Shoutout sa Ulap Unhinged, Linya-Linya syempre, 7-4, mga bagong represent collab natin. At maraming salamat din ulit sa lahat ng dating represent collab at mga susunod pa. Yeah, mga isa ako parating. dun. Isa ako dun, yo. Yeah. Sa kanan ko, Mandaluyong at Dasmariñas represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay Vitrum. Tayo ng kulit eh. Shoutout nga pala kay nung Rumoxy, tapos shoutout kay Osarogami sa paggawa ng mga shit. Yeah. Shoutout sa mga artist collab ng Hypebeat kay Vitrum, goddamn. At sa kaliwa ko naman, Cagayan de Oro City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Zen Lu. Poetiko't makatang may bahid ng mistisismo. Modernong alkimista na ginto ang lirisismo. Estrangherong tayo na may gustong matutunan. Nagbubukas ang labi at bibig ng karunungan. Shoutout sa akong anak kay Shahira Inaya Zen Hiraya Palangga, Tika Perme. Shoutouts Killion, shoutouts Linya-Linya, tsaka alagad ng sining shirt. Yeah. Shoutout sa Tronos Oro at shoutout sa lagad ng sining merch ni Zen Luke. Nanalo ng coin toss si Zen Luke. Piliin niya mauna. Si Vitrum, tig-2 minuto dapat, pero non-tournament battle to. Pakinggan natin, unang banat, second side 15, Vitrum. Alam mo yung trip nito? Sungit-sungitan palagi para mukha siyang swabe. Baka nakakalimutan mo ang kalaban mo ngayon, Pilipinong Sasuke. Tsaka si St. Luke, alam na yan mga pare. Kilala natin malalim tapos nagrarap para sa babae. Yeah! Kinakatangian it fucking matters para makita mo yung masasabing answers. Ngayon, anong pilang umarap sa isang rapper na maraming fangirls? Ikaw wala? Walang mapala kahit kalandian malubha? Nagdadrama sa Twitter, puro quotes paluha? Wala makuha kasi palpak yung natula? Anong silbi ng magarang tugma kung hindi maganda ang mukha? Para mangakot ng nagpo-post ng poetry. Mukha kang tanga. Ako mag-post na lang sa emoji, marami na mag-aalala. Well, ganyan talaga. Face card rapper at kumukonekta. Ikaw 2026 ng putang ina ka, para ka pa rin Lord de Vera. Bakit? Anong issue ni Vitrum kay Lord? Shoutout kay Lord. Isa sa mga paborito kong banda ang Radioactive Sago. Nung kalakasan nila, tangina, mismohan din talaga eh, no? So, yeah. Eto si Vitrum, no? Tangina, tamang pa-pretty boy ang branding. Vitrum, kamukha mo si Robin Padilla, pare. Kahit magpakatodo aktivista ka, pare, kamukha mo si Robin Padilla. Kaya di ka nila type kasi sa kamakatang hukag at nagtutula ka lang para may katawang mahubad. Habang ako, parang sining na matingkad sa daigdig ng mga huwad. At datingan ko parang karakter sa Wattpad na babae nagsulat. Eto, minsan na may pumatol sa'yo, mukha pang... Ano siguro, no? Parang generation gap na yung kanya hindi ko gets yung mga ganun. Hindi ako nag-Wattpad pero narinig ko yung Wattpad sa mga anak ko dati. Busangot! At nakabuntis pa nga ng puta, kaya nga to lagot.
So yung EA at yung pamilya, hindi ka pinapasagot. Yan. Yan ang papala ng mga taong binibili ang kantot. Di pinayagan maging tatay kasi dapat raw ay graduate kasi walang mapapala sa mga lalaking hanga kay Andrew Tate. Yung tagal mo bilang papa ay nag-evaporate kasi malaki pakita sa mga only pops at kada early rate. Palamunin ka pa nga, buntisan na trip mo? Ano kukunin mong trabaho? Alagad ng lyricismo? Dapat kang binibisto. Wala ka rin hustling sa mga pagalaw-galaw. Tol, binubuhay tayo ng sining, pero hindi yan araw-araw. At tangina mo, artist rin ako, kaso iba yung dating. Simpleng tao kahit gago, iba na yung narating. Meron ng mga bata sa mundo na pinapangalan pa sa akin. Tangina mo, Lucas, malayo na ako. Ikaw malalim ka pa rin. Tangina, sa mga laban niya, nagsasalakot pa. Talagang pranging. Tanga ang magsasaka, mulat sa lupa, hindi makatang-aning. Ako ang tunay na magsasaka. At bakas yan sa akin. Kasi tindigan ko pala, putang ina, aura farming. Pero Bad boy, pare. Bad boy. pares tayong malalim. Ang pinagkaiba natin ikaw gusto mo maging uprising, ako naman hindi. Pero matagal na akong taas kamao sa pakikibaka matindi. Ikaw gusto mo lang maging uprising para yung lalim magkasilbi. Sa kagaya-gaya ka lang, pre. Di ka makitang haligi. Puro ka ako si ganto, ako si ganyan, walang tiwala sa sarili. Nagmamalalim pang Tagalog, kala ba magaling, pre? Tangina yung effort mo, gago, basic lang sa Cavite. At tangina mo, hindi sila sa'yo naaaliw. Ako taga-Manda at Etibac talagang nagliwaliw. Yung droga at mental hospital talagang nagsasaliw. Anong panama ng mga weirdo sa kinatawan ng mga baliw? At yung pricing, suportado ako sa lahat ng aking aim. Hindi. Ikaw gusto mo, grupo mo, just for the fucking fame. Ang punta ko sa damuong to, respetado ko sa ating game. Dahil sa aking uprising, kaya si Alec tumutulong sa aking bail. Hands up! Kaya wala na, kung sapang nilalaman, puta utas masyado. Akong molotov, ikaw tubig sa butas na baso. Kaya... Ungas ka gago, puro lang tugmang magarbo. Gago, wala kaming respeto sa mga rapper na hindi nagkakakaso. Tangina. Tangina, putya, wala na. Malabo na madali mga atake ko na grabe sa gasa. Anumang bara at pakara, puta, mahal ako ng masa. Kasi wala nang mas malalim pa sa rapper na babattle para sa piyansa. Bigyan ko 3 points si Vitrum, no? Eto tanong ko sa inyo. Since binanggit ni Vitrum sa first round yan na gusto mag-uprising ni Zenlook, si Vitrum ayaw niya. Sino mas bagay, sa mga nanonood pare sino mas bagay sa uprising? Si Vitrum o si Zenlook? Yun ang tanong ko sa inyo. O sino mas bagay at yun, sinong dapat maging uprising? Kung meron dapat maging uprising sa dalawang yan, sino? At bakit? Ako tingin ko yun, parehas hindi. Hindi, pero tingin nyo lang. Bigyan ko 3 points si Vitrum. Butas na baso, yung molotov sa ikaw tubig sa butas na baso. Di pa nagkakakaso, yung wala kami respeto sa rapper na di pa nagkakakaso. Tsaka yung para sa piyansa, nagra-rap para sa piyansa. So yung simula niya ang haba, parang bitin sa akin hindi siya sapat para maging punchline. So hindi siya, ewan ko, basta late na para sa akin nagsimula na naka-solid siya na haymaker. Yun na yun, sa butas na baso na yun banda. So tingnan natin round 1 ni Zenlook. Walang hype. Makinig lang.
Entrada to ni Lucas sa entablado ng dirito. Parang hardin lang ng Eden, may serpente sa paraiso. Left field, abstract, hinaluan ng patawa sa pagbitaw. Tung engkanto nagbiro, mas lalo kang maliligaw. Imagery, metaphors, rap skills, wala kang ganon. Matunog pangalan mo ngayon, di na nakakapagtaka. Pag di nausok kakupalan at mga napapanahong balita, ikay importante pa kaya? Panghabang buhay aking sining, talentong tunay na taglay, kabaliktaran ng mga katulad mo na rapper na binubuhay lang ng hype. Robin Padilla ginagaya, peke kang birador. Galit ka sa gobyerno pero may idol kang senador. Oh, yun yung punto ko kanina. So, established pala talaga na parang Robin si Vitrum, no? Nung laban niya kay Jay Black, nakitang pang hipokrito ang iyong dala. Hindi ka makabayan kung sa mga Bisaya rasista ka. Ano yun? Mahal mo lang mga Tagalog? Ano tingin mo sa amin, taga Indonesia? Ngayon gugulatin ko sa aura at presensyang pangharas. Naglalakad na kontradiksyon, siguradong hahakbang to ng paatras. Di ko Walking contradiction no? Tinagalog niya yung idiom na yun. O yung kung ano man tawag doon. pwedeng ibuhos ang lahat kasi mababaw lang ang baso. Unang laban ko basag. Apo ng apo ni David nagpapatalsik ng mga higante. Bagong nilapag. Bitrom worldwide. Pinakamaangas na Gen Z. Goddamn, tumatak. Wala kang linya na bumenta, puro slogan lang lahat. Yan pinagkaiba natin. Sa lirikal ako mas tuso. Pinakinggan ako dahil sa skills. Pinakinggan ka lang dahil uso. Panlilinlang lang ang laman ng liriko na yung napili. Puro kalokohan ng content, dapat pangalan mo, Kripli. Magkaiba ating ugat. Sasakit ang yung dibdib, parang nag-long drag ka ng lomboy. Mali ang yung pinagmulan, parang may tatay ka na tomboy. Dumaan na ako kay Sayad, Apo ka target, mga veteranong tumutusok. Matunog lang ang pangalan mo ngayon, pero ikaw ay di pa nasusubok. Magaspang na balat mo, patingin kong tunay. Tatanggalin ko yan mistulang liha, magiging hasaan ng aking sungay. Naalala mo nung pandemya, mga battle na sa Zoom pa, naka-video? Kalaban ko doon, mga OG, ang kalaban mo noon si Sir Deo. Lahat ng sayo'y pumusta, siguradong mapupordoy. Apoy ito papunta, sa bumbero ka nakipag-convoy. Bulgar ka lang bastos, pero walang sining pag nambaboy. Dahil sa ginawa niyong pamantayan, kaya nag-e-excel ngayon si Shaboy. Hinahanap sa tira yun. Matalino na daw fans ng battle rap. Naisip ko kuwang gol. Kung totoo, bakit sikat ngayon si OG1, Denmark at Marmol? Sasabihin mong patok ka ngayon, pag-isipan mong husto, ira ng katangahan, oo panahon mo to. Keyboard warrior! Sa online, puro bardagulan. Yung figures of speech at literary devices, bakit di mo natutunan? Tagahanga mo na uto, utak na kulong sa kagaguhan. Parang ataol disayad nung battle namin kasi di na natauhan. Kupal tapos aktivista. Sa modernong pagkakataon, wala kang skills, wala kang talento. Meron ka lang karakter na napapanahon.
Una mong laban ng patunay na panood kong iligal. Itong hatid ko na mensahe, puro simple at minimal. Pero sa pulsa iyong puso at diretso kritikal, nagpakakupal ka na lang kasi di mo kaya maging lirikal. Pinakamaangas na Gen Z, hangarin mo naman ay tama. Di ka na nila gugustuhin kapag hindi na sila bata. Ang ganda ng pagkakagamit niya doon sa material ko. Kumbaga hindi siya rip-off eh. Panampal eh. Panampal yung ginawa niya eh. Parang si Vitrum yun. Yung tinutukoy ko sa battle. Parang ganun eh. O puro sa letrahan, pang poetiko ang mekanismo. Ika nga ni Lune, kahit ano pa man ang mauso, di malalaos ang lirisismo. Yeah. Round 1 clearly, no? Kay Zenlook yun. Yeah, tama. Tapos na yung round niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. 11 points. 11-3. So, nakuha ni Zenlook. Yung tungkol sa senador. Ganyan. Pinuntusan ko yun. Tapos yung rasista ka. Ang gandang silip din. Di ba? Puro slogan lang lahat. Tapos yung ano ka lang dahil uso. Dapat puro kalokohan na content. Kumbaga ganyan. Dapat pangalan mo creeply. Tapos yung hasaan aking sungay ang matalinhaga lang nung line para sa akin. Tsaka yun nga, ang kulit ng idea, di ba? Para, fan ako ng mga ganong klaseng, pagiging creative, no? Ganong klaseng creativity. Sa bombero ka nakipag-convoy, tas yung biglang ligaw na bala kay Shaboy, pinuntusan ko yun. Tas yung panahon mo to, yung tungkol sa puro mga kalokohan, uso online. Ginamit pa niya yung sila OG1, Denmark, tsaka Marmol. Tas yung Ataul Lisayad, shout out kay Barry Brown, yo. Di na natauhan. Tsaka yung di ka nagugustuhin pag di ka gugustuhin pag di na sila bata, yun nga yung paggamit ng material ko na yun. So yeah, tingnan natin round 2 ni Vitrum. Bawi. Anong bawi? Pinakinggan daw ako kasi uso. Putang ina, corny ka bro. Tanga, trip nila ako. Alam mo kung bakit? Kasi pogi ako. Tsaka linasismo. Tanga na, ang baho ng trip mo. Saan kayo nakakita ng Victor Bondum nagbabasa ng libro? Tanga! Tsaka... Nagbabasa ng libro. Tsaka, hit ka ng crowd kaya huwag ka ma-proud sa mga ganyang atake. Hit ko yung Bisaya. Tanga, ang Mindanao ay breeding ground ng mga mabahong lalaki. Kasi pagkatapos sa kano, yung career ko, alright. Ngayon, Petron versus where you from, motherfucker? Parang ayaw kita balata ng bara. Sino bang seryoso sa rapper na galing daw Agartha? Taga-ibang mundo ka pala, ba't ka bay-nabay? Sa isip niya, ang daming nalakbay. In short, palamunin sa bahay. Walang trabaho yung gago sa kanyang alang na sanay. Yung utak niya, ang layo. Katawan niya, tambay. Agartha, puta, wawasakin to. Fuck the hollow earth pag mo yung inatake ko. Madalas mo rin hanapin yung Atlantis sa mga nasasabi mo. Pare, alam mo ba yung trabaho? Yun ang hanapin mo. Jobless bitch! O matalino, magaling ako sa mga bagay na trip ko, pare. Kayo mga nerdo, ang dami nung alam kahit di importante. Ako,
kung nakakaya mabuhay ni Zenlook sa battle rap, respeto. Hindi sa akin plus points na may day job ang isang MC. Kung wala kang day job at kaya mo mabuhay na maayos dahil sa diskarte mo sa rap, puta, respect. Mas astig yun. Di ba? Kumbaga hindi trophy ang meron kang day job, lalo na sa context na to. Para sa akin, para sa akin. Kumbaga, kung nakatakas ka sa Matrix at meron kang formula na umuobra, tangina. Alam mo yun, masaya ako para sa'yo. So, kung ganun si Zenlook, masaya ako para sa kanya. Yan. Kaya hasta mong mahusay, madalas ka umay kasi ang shit mo, grabe. Puta, malalim mamukay pero sa hanap buhay, ignorante. Tapos galit sa mga rally. Minsan sa FB namimeste. Ayaw sa riot nung Setyembre kasi raw di yan pwede. Parang yung ganyang mindset, parang enabler ka ng kapitalismo rin, di ba? Pero bakit mo ba't mo gagawin tungkol sa trabaho? Di ba? Parang yun lang akin, kung may paraan ka para makatakas sa Matrix talaga, tangina, dapat mong gawin. Yun lang yun. Puro pa, gawin nyo sa Mindanao, gawin nyo sa Mindanao. Yung trip mo, leche, kasi ang dapat sa Mindanao, pakiuin si Duterte. Tapos red tagger pa yan sa mga tibak ng uumay. Galit sa pula, ang pulang mata ng dahil sa momay. Marunong lang manggago, pero palamuning tunay. Malalim sa bokabularyo, pero walang lalim sa buhay. Puro ka lang psychedelics, marijuana kapag nagsusulat. Kaya walang laman yung lalim mo lang pinag-uugat. Puro kasabugang kamalayan ang pinagtatalak. Walang kalapat ang mga pag-uutak. Sa kapag pupuntahin ng pag-aamat, hindi ka naman nagtutulak. Lakas namang buyo sa mga tao para sa agenda agago. Ganito siya, buksan nyo ang ikatlo para mamulat na tayo. The government corrupt, real hip-hop, open the third eye. Tangina mo. Nagpapalagana pa ng atheism, gamit tugmang magarbo. Naging atheist ka lang kasi pakul ka masyado. Walang malalim na rason na sa punto nagbago. Yung atheism mo, pangkulto yan gago. Pinagalabang atheist siya. Talagang grabe to. Kahit mga batang namamasko, tangina, dinadali mo. Kahit banata mo na agham, puta, hindi yan balido. Ikaw lang yung putang inang atheist na ugaling rapido. Sobrang babaw na mga pinagalaban, mga linya mo talbog. Sana ikaw na lang yung na-isyong bumingo kay Paldog. Pilit ang takas sa kababawan, mga hirit na handog. Ako sobrang ayaw maunawaan, pati gobyerno na alog! So talaga bang ganun ka, wanted ba siya? O ganun ba yung naging impact niya sa gobyerno na as in naka-red tag siya? Hindi ko alam kung ano yung pinaka-sitwasyon kasi ni Vitrum sa Pinas 'di ba? Tsaka yung kung paano yung kung gaano siya na mimiligro, 'di ba? Di ko alam, wala akong idea, pare. Di ba? Di mo kailangan malalim ka para may branding ka o masabi ka. Ako, kahit kupal, love nila kasi nga, di ba, charming pa. Malabo na akong magibat, masampigan ng mga basadong taktika. Dahil sa akin, ang mga Tagalog at Bisaya nagkakaisa. Di ba? Sa mga Tagalog, sabihin nyo, Zenlook, fuck you! Sa mga Bisaya, sabihin nyo, Zenlook, fuck you! Zenlook Bakyo! Ano man ang gawin? Ano man ang gawin mo, putya wala na. Kung mga kalahi mo nahamig na't aking kasama, ano mang lalim sa tansya, hindi mo susukat ang bara. Tandaan mo, Zenlook Abrea, hindi na susulat ang aura. Kaya wala na pag-asang ikay makatamasa.
may sariling mundo, pero ang pag sa planeta, yan, wala ka. Meron rin naman ako nun, pero kasama ko ang masa. Bitrom Worldwide, motherfucker! Panis ang agarta! Bigyan ko ulit ng 3 points si Vitrum. Second round niya. Yun yung sa trabaho. Yun ang hanapin mo. Maghanap ka ng trabaho. Di ba parang ano siya? Yun yung phrase talaga. So, pinuntusan ko yun. Ugaling rapido. 80s, ugaling rapido. Parang ganyan. Ang kulit lang ng idea. Tsaka yung last sana ikaw nalay na issue kay Paldog. Unang-una hindi ko sure kung sino si Paldog. Kung di ako nagkakamali, babaeng MC yun na parang merong isang MC na ginamit na angle sa kanya na ano ba, ng hipo o ano. So, iintindihin ko lang sa ganun, di ba? So, yun, 3 points yun. Tingnan natin ang second round ni Zenlo. Wala. Yun na yung gusto nyo. Binura ko ibang sulat ko. Kasi baka magalit mga Gen Z. Matapang sila, labis. St. Ice, ganito pala pakiramdam maharas ng mga prime na Abranatics. Kasi kung di tibo, minsan bading, tsaka ubis ang mga yan. Kung di lito sa kasarian, wala sa hubog ang katawan. Di ba kauri mo yung Roman? Yung galit na iho? Gustong ipaglaban ang bayan pero ayaw mag-ehersisyo. Kaya ang hirap maniwala kasi wala pang patunay na husto. Bukod sa pagpapanggap at pagkukunwaring makabayan, ano ba ambag nyo sa mundo? Kaya henerasyon ngayon, ito'y sa akin lang nakikita. Mga sobra-sobra sa talino pero kulang sa disiplina. Fuck the police daw. Huwag nyo naman gawing lahat. Yung iba, nagtatrabaho para sa pamilya, magulang at mga anak. May tropa akong pulis. Tumutulong sa magulang, nagpapaaral sa kapatid, sumusuporta sa anak, di siya nakikibaka, di rin nakikirali, pero mas bayani pa siya sa'yo. Yung ilang humaharang sa inyo, gumaganap lang din. Tatak mo sa yung wisyo. Bakit? Mabubuhay ba mga pamilya nila ng pagrereklamo mo pag natanggal sila sa serbisyo? Palibhasa, wala ka pang anak, wala ka ring magulang, kaya di mo yun ramdam. Paano mo nakuha konsepto ng lipunan kung pamilya nga hindi mo pa alam? Flip-top is my profession. Ito lang ginagawa mo. Kaya marami kang oras magreklamo. Batugan kabay. Ako, sinusubukang magnegosyo habang nag-aaral, mag-aalaga ng bata habang bumabatel ng sabay. Magsipag at magsumikap, tadhana ibahin mo. Di tumitigil ang mundo para pakinggan lang ang mga hinaing mo. Saludo sa prinsipyo. Saludo. Pero nasakyan yata ng sobrang kaartihan. Sa rally, agresibo, matatapang, maaangas na't lahat. Konting sundot lang, konting problema, mga nagpapakamatay agad. Tumbata na ampon, galit at puot ang nata mo. Di kasalanan ng gobyerno, inabandona ka ng mama at papa mo. Parte kayo ng pinaglalaban namin. Huwag niyo na akong idamay. Magsiuwi kayo, tulungan yung mga magulang nyo sa bahay. Mulat kuno sa realidad, pero perwisyo sa mga nanay. Yan impluensya mo sa mundo, nagpaparami ka ng anay. Prinsipyo ko, dala ko sa Luzon. Kita nyo tanaw. Ikaw, yung galit mo kay Duterte, kaya bang isigaw yan sa Davao? Nandito ka kaya sinigaw mo. Punta ka dun. Buong Pilipinas, isang bansa, ikaw ang gagabay. Yung mga dikit mo ngang kaibigan, di mo natulungan noong nagpakamatay. Unahin ang sarili, matutunang tunay ito. Bago nyo ipaglaban mga paniniwala at ideolohiya, ipaglaban nyo muna buhay nyo. Tunog ignorante ba? Parang lumang mama. Di porket moderno, ibig sabihin tama. Ang lalaki nga pwede na maging babae, ang babae pwede na maging lalaki. Sa utak mo ikulong, bagong tao na nag-iimbento ng kwadrado na gulong. Di ka kasi nagbabasa ng Biblia o Quran. Binabasa mo lang Wattpad. Bawal daw ROTC, pero pwede magpalit ng kasarian. Ang aarte nyo masyado, lumalaban para sa taong bayan, mahiya ka sa mga nasa gera na sundalo.
Siya'y makabayan daw, sinisigaw pang barumbado. Pero itsura mo at kurmahan, impluensya mo, mga drama ng Koreano. Ba't pinagsisilbihan yung mga Koreano, ha? Mga Koreano ba kayo? Ako, iangat mga Bisaya. Yan ang aking pakay. Ganto magbayanihan, binubuhat ko ang aming bahay. Tradisyonal ang pagkayawa. Totoo at tunay malamang. Ngayon sabihin mo sa akin, sino sa atin ang walang kultura sa katawan? Walang kultura? Ang salita. Walang kultura sa katawan. Di ka sundalo ng kalsada. BTS Army ka. Pinakamaangas na Gen Z, bugok. Ako lang yata yung Gen Z na hindi supot. Ngayon rounds mo na. Sige, balik sa pataliman. Sinabayan kita sa iyong prinsipyo. Sabayan mo ko sa palaliman. Parang yung buong round ni Zenlook, kakaiba yung mga angles niya eh. Hindi mahirap puntusan kung hindi ako nag-agree sa mga sinasabi niya. At marami siya sinabi na para sa akin parang it's either hindi ako nag-agree o hindi siya para sa battle. Medyo ganun eh. So, tingnan natin round 3 ni Vitrum. Vitrum ang nakakuha ng round 2. So, round 1 nakuha ni Zenlook, round 2 nakuha ni Vitrum. Parang yung mga prinsipyo na at ideology na nilatag ni Zenlook sa round 2, yan yung old school na mindset eh. Parang nakakagulat lang na gano'n yung mga sinabi niya pagkatas ng, syempre alam natin kung ano yung style ni Zenlook bilang poetic and everything. Tas biglang parang pro system siya. Gano'n eh, ha? Ayaw niya ng kumbaga parang parang red pill, parang red pill, di ba? Pero yung style niya dati na alam natin, hindi alam mo pero mas pang blue pill type shit. Tapos biglang boom, ganyan yung mga sinabi niya. So medyo parang weird lang sa akin. Kanya ang hirap din puntusan. Na hindi naman sa hindi ako nag-agree o hindi ako naniniwala sa ganun, pero parang ewan ko. Pero astig na may ganyang nagre-represent ng ganyan. Gaya na sinabi ko, hindi ko alam kung kailan, pero maganda na bawat pwedeng representation ng isang bagay sa mundong to. Magandang meron may representation sa battle rap or sa hip hop di ba? Sa rap. Importante siya para sa akin. Na kumbaga ganun ang rap. Hindi na siya lagi tungkol sa usual. Parang pwede na siyang maging parang siya yung medium ng iba't ibang klase ng buhay, ng pag-iisip. Parang gano'n, di ba? Parang para siyang nakakatawa isipin pero nagkaroon ng mga Christian metal, di ba? Na parang dapat kapag metal medyo Satan. Mas evil, mas madilim, gano'n. Pero umabot sa punto na may Christian metal. So, syempre yung mga mas purista at mas elitista, weird sa kanila eh. Pero kung isipin mo, ang ganda na may ganong representation. So, nagiging lahat ng klase ng buhay. Kumbaga parang kunwari sobrang yaman na banda at sobrang hirap na banda.
financially sa pagdating sa ekonomiya, no, na ano, maganda rin na marinig mo yung difference ng style nila eh. Ng utak nila, ng sinasabi nila. Hindi kailangan lagi na meron tayong hinahabol na tunog eh. Na parang ganito dapat yung tunog eh. Pero hindi eh. Parang ito yung representation ng pinanggagalingan namin. Di ba? Mas malawak eh. Mas walang barriers. O mas walang rules yung pakiramdam. Di ba? Kasi yun yung parang nagiging sakit natin minsan. Natatrap tayo sa kailangan ganito yung tunog dahil ganito yung ginawa ng mga tao before us eh. Di ba? Pwedeng hindi eh. Kung isipin mo eh. Di ba? So, tangan layo na inabot ng usapan eh. No? Game round 3 ni Vitrum. Sinasampa ko ng Koreano. Puta, masyado ang tanga. Ikaw bakit ka hip-hop? Puta, alam mo, Amerikano ka ba? Bobo. Ang tawag doon, application. Nabasa ko yung sa Wattpad. Masyado kang tatanga-tanga. Ay, binabasa mo sa Mindanao, karaang napta. Ano yan, putang ina ka? Pero, tapos na ako sa malalim. Babawan na natin yung letra. Pag-usapan na natin yung mga walang kwenta mong problema. Di ba may type ka na EA? Wala. Wow, yung lababo, G! Sino dito nakakaalala kay Alex Valerie? Si Alex Valerie, yung gusto na matamasa. Ayun, putang ina, pagkatapos ng ilang panahon, meron ng asawa. Ayun ang masaklap na part. Tangin ng battle toy, no? May nagkakrak sa heart. Palamunan ka kasi, puro ka lang pa-art. Kumbaga ayaw na sa mga nagdadamo. Gusto niya yung nagka-cars. Unemployed, bulok sa school, puta sana pumanaw ka. Kaya wag ka na umaaura o pasapaw pa kasi mababaw ka. Paano ba namin nalaman na mababaw ka? Nakita namin school project mo, tangin na nagsasayaw ka. Wala, yan, nagsasayaw. Ganun ka sa buwan ng wika? Pucha paksit. Kahit taasan mo na yung mga malalim na topic. Gusto pa niya Tagalog lang, OPM lang. Para raw classic. Tapos nakita ko yung video na sumasayaw ng Blackpink. Let's kill this love. Yay! K-pop enjoyer pala to. Ang tanong ko, bakit? K-pop enjoyer rin ako, pero hindi ako pangit. Tangina labo. Pero di ako pangit. Tangina. Nakikinig ako para sa Music Matters magamit. Ikaw nakikinig ng K-pop kasi fangirls ang target. Speaking of fangirls, ilang mababa mong problema, malalaman na ngayon. Nanlandi ka dati ng minor na si Mary Grace Samson. Binanatan po ng love coat, pero puro lang ganon. Kumbaga humugot ng humugot, pero hindi, nakabaon. Bata pa yan, Chong, pero sa chat inaakit. Musmus pa yung utak nun, tapos ang lalim ng topic. Gusto pa mag-pricing yan, kaya sure ball panganib. Puta bonjing outfit, tapos malalim, what the fuck? Future balakid. Kaya ano pa namin sa mga Makata? Ano pa namin sa Matalingaga? Ano pa namin sa karaang napta? Kung malalim ka nga, pero may galawan kang ng kakarat ng bata. Pero alam niyo ba paano siya dumagit ng minor? Alam niyo ba paano siya dumagit ng minor? Ganto kasahol. Nag-rap para maging idol, gagandahan ng sample para sa bars na makahatol. Puta, ikaw lang yung malalim na nakakita ng tao sa bambol. Gago! Ang sarap ang gago ng mga pangit at weirdo rin. Pag binugmuka, babuhok, bisakol, dapat pikunin. Dapat sa liga nabubura ang mga ganyang figurin. Arik, wag lang para sa kultura, dapat pang video rin. Isa pang trip niyang anuhin, si Kay Clemencio. Batang tibak na gusto niya mabembak.
Porque matalino, kaya si weirdo, he wanna get that. Kaso may prinsipyo siya na mismo, kaya tabla si Sendwa. Kasi parang okay pang ma-red tag kesa sa red flag. Nasagalit ka sa kanya kasi hindi ka natipuan. Tanga, tinakasan lang niya yung malalang kabiguan. Kaya huwag ka na mag-astang malalim ka pa sa lingwahe ng katipunan kung mga anak ng inang bayan ang target ng kalibugan. Sabihin para ang Gabriel kasi anghel, ganyan sa letra. Eh yung anghel, Diyos ang sinasamba, hindi mga EA. Kaya pagkatapos nito sa mga babae, cancel ka repa. Ikaw lang yung tanging Gabriel na tablado sa Gabriela. Tinawadan lang pagkapido niya, pero seryoso yung sakit. Yan ang problematiko sa lipunang to na dapat mabanggit. Eh kung masyadong mapait, dapat lang para mas magets. Gagawala kami respeto sa mga rapper na pumapatol sa bagets. Pido at panggap malalim, kaya dapat ugain. Huwag kang puro basa at sokmed, hanap ka ng kausap rin. Maging tao, magtrabaho, ang pagkasalipunan, men. Kasi ang kabonsingan, hindi lang katawan, minsan yung utak rin. Ano? Isang anggulo lang ba? Pero pasok yung atake. Isang anggulo lang yon, pero tatlo yung babae. Kung nasama kayo, sorry po. Pasensya po ng grabe. Ayoko lang komportableng dumarami gatong klase ng lalaki. Kaya anong tingin mo, nilabahan na kita para sa angat ng pamantayan? Gago, ako'y nandito para mabisto sa gadmong kahalayan. Tanginang aligto, may pagkapido. Tanginang kahiyakang kasabayan. Tangina pagkatapos ng laban nito, tangina mo, ayoko ng kamayan. Tangina, iniwan ko yung pangalan mo dito na basag. Wala ka nang pupulutin mamaya kasi lahat na yan warak. Mamaya, itatali kita sa silya na talagang walang habag. Tapos papatugtugon kita ng not like sa tenga magdamag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points sa last round ni Vitrum, no? Yung di ako pangit. Ikinig din ako ng K-pop pero di ako pangit. Ang labo lang. Sobrang labo. Pinuntusan ko. Humugot pero di nakabaon. Tas yung Future Balakid. Tas pang video din. Wag lang pang kultura. Pang video din. Tas yung Gabriel sa Gabriela. Tas yung ayokong dumami yung ganitong klaseng lalaki. Tsaka yung ayoko ng kamayan. Lupit lang eh. Ayaw ng kamayan. Parang sinabi ko na rin siguro sa battle yan dati, no? Tingnan natin round 3 ni Zenlook. Wala pa sa flip-top si Tulala. May kulabo na kami. Patay na rosas yun mga pare. Ikaw, nagpaampon ka lang sa ingay likha para masabing artist ka din sa kalye. Sa Cavite, gusto na namin magbago. Sigaw at boka niya. Maihanay lang kay Tulala at Emar, kunwari nagdodroga ka. 28 ka na. Tsaka ka pa na peer pressure. Ang weirdo mo, kumpadre. Si GL pa yung weirdo nasa internet ka lang din palagi. Hanggang sa natuto siya mag-rally. Biglang laki sa kalye ng araw. Hipokrito. Kutis porcelana kayo ni Ultimate, di kayo nasisikatan ng araw. Lifestyle mo peke, ako tunay, di pwedeng ihambing. Tung mga sulat mo ngayon, naisip ko to habang nagpapastol ng kambing. Kung anong uso sa atensyon, doon siya nakikianay. Habol niya, validasyon, ganyan talaga pag wala kang tatay. Ako, sa lugar na aking pinagmulan, ako'y kayamanang matatawag. Klasik sa Cagayan, parang sak maestro versus sayad. Ako'y ginto at kamatayan, oro mata. Klaro ba na kaya pala nawala yung event kasi nagkatawang tao na? Sunod-sunod mga suntok, walang gamit luma. Puro bago pumapasok parang langit lupa. May espada din panghiwa, pumuputol din ngayon. Humahati to ng tao na parang relihiyon. Sasalang ka, tsaka sasalag, sasabay sa maangas na pagbasbas. Tsak basag-basag, tsaka basa-basa, may pasa-pasa sa paspas. Baka sila-sila magsisisi sa sinasabit, sinasamang, sinasatsat. Masasama sa isip sa sining masisilayang sinusulat, sinasalit, sinasalaksak.
tumataas na TF ko. Sunod-sunod yan. Boss, ikaw naman sasabihan ko ng lakas-lakas, tuloy-tuloy lang. Anong more than battle rap? Delusyon mo ang lala. Mumurdan ka pa, battle rap nga di mo magawa. Ang skills, ampon, puro rally, nabanggit na yan totoo. Di mo pa rin makita ang malaking larawan kahit paulit-ulit na yung anggulo. Ano, pustahan? Sinong matalo, di nababattle. Pero ako wala akong dapat patunayan at ayaw kitang kapusta, di ka tumutupad sa usapan. Huwag kang dumepende. Tumalikod ka sa agos kung totoong rebelde ka talaga. Mga magiging anak mo, sagipin mo sa sistema ng peking edukasyon kung totoong rebelde ka talaga. Umakyat ka sa bundok, magtanim ka ng sarili mong malinis na pagkain kung totoong rebelde ka talaga. Patunayan mo ang iyong revolusyon. Paikutin mo buhay mo at ng mga mahal mo kung totoong rebelde ka talaga. Kaso hindi, mapukaw sa katotohanan, imposible na hiling. Realidad na yung tanaw ay saklaw lang ng yung tingin. Ang buhay ay panaginip na malalim at mahimbing. At ang mga pinakatulog ang mga nag-aakalang sila'y gising. Balik tayo sa battle rap. Huwag mo kong aningin, bay. Magpapaulan ngayon ng Diyos kahit dito rounds ni Saint Ice. Hahandusay ka sa lapag, huwag mo kong baliwin, ay! Yung katawan mong walang kaluluwa, nagdidilusyon na parang AI. Si Enigma arkeolohista at may nahanap siya ng kusa. Hybrid ng Neanderthal at Denisovan. Si Lucas nakabaon sa lupa. Winalis ang alikabok na sa buto ko nakakuan. At nadiskubre niya ang isang nilalang na sa aklat lang matatagpuan. Batch 2019, pinakamaraming kinalaban na veterano kung susumahin. Nandito ako para patunayan na bukod kay GL, ako pinakamalakas sa batch natin. Protect Vitrum at all cost. Ba't di kumonekta yan? Ngayong gabi patay kay Lucas, si Vitrum di nyo na protektahan. Second side, 15. Vitrum versus St. Luke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points, no? So, nakuha ng first tsaka third round ni Zenluk. Round 2, nakuha ni Vitrum. Nagustuhan ko yung Sak versus Hayad sa Cagayan, parang legend, ganun. Tapos yung nagkatawang tao na, yung Oromata. Tapos Langit Lupa, parang relihiyon, humahati ng tao. Tas sinasalaksak, parang gano'n. Yung parang, yung scheme niya na yun. Yung battle rap nga, di mo nagawa. More than battle rap, parang ganyan eh. Tas yung, kung rebelde ka talaga, yung sa revolusyon, paikutin mo yung buhay ng pamilya mo. Tas yung akala nila sila'y gising, ang pinakatulog. Sa batch natin, maliban kay GL, parang ganyan. Ako yung pinakamagaling. Tsaka yung hindi nyo na protektahan yung kay Vitrum, no? So, tingnan natin sabihin ng mga judge, pero sa akin 2-1 kay Zenluk. Tingnan natin. Kaya isang beses para sa kanilang pareho. Sobrang solid ng laban na yun. Yung mga laban na panalo tayo lahat. Pero ang boto ng urado, 5-0, magigay para kay Zenluk. Nakasapyaan sila. Shoutouts Hindi talaga na ipagkamay. Shoutouts sa mga tanan taga-Upper Carmen. Ayun, Vitrum versus Zenluk. Round 1, mas madiin si Zenluk sa round 1. Kinuha niya talaga yung face. Round 2 naman, lumabas talaga yung Vitrum doon sa round 2, yung kupal na Vitrum at sobrang lakas noon. Pero pakiramdam ko, mas matindi pa din yung ginawa ni Zenluk doon tungkol sa prinsipyo at ang ganda yung mga angulo at topic niya. At round 3 naman, ibang klaseng Zenluk yung lumabas. Malakas yung material ni Vitrum pero pinakita niya na hindi hadlang yung isang estilo lang para manalo. Yung lyricismo. Napakaganda nun. Zenluk. Classic. Ang sobrang ganda ng laban na yun, Zenluk versus Vitrum. Ako, pag nagja-judge ako,
by points talaga, pinupuntusan ko yung punchline. Ang kulit ni Tipsy Dino, naka-stripes. Putang ina, no? Kung paramihan ng punchline, mas marami talaga ng punchline, mas maraming punchline kung bibilangin si Vitrum. Kasi every 2 lines meron siyang suntok, no? Mas marami siyang punchline para sa akin. Pero dito talaga dumadating yung pagkakataon na na hinihiwala yung punchline sa haymaker, no? Para sa akin, syempre mas malaki yung puntos ng haymaker. At sobrang daming haymakers ni Zendluk. Tapos lahat ng ender niya sa 3 round na yon, sobrang solid. No, round 1 inatake niya yung concept nun is sinning versus hype. Sobrang epektibo nun kasi yung round 1 ni Vitrum parang hindi ganun kalakas yung hype niya, di ba? Doon siya malakas pero ang hina ng hype niya doon, which is naitawid talaga ni Send yung punto niya na sinning yung lyricismo. Kaya round 1 kay Send. Round 2 inatake naman ni Zendluk yung pagiging aktivista ni Vitrum. Sobrang naging epektibo rin nun. Ang ganda rin ng pagkakakompose. Ang daming haymakers, ang daming moment. Round 3 pinakasiksik na round ni Vitrum yun para sa akin. Pero nagkataon lang na yung round 3 din ni Zendluk yun yung pinakamalakas na round niya. Kaya hindi pa rin sumapat. All 3, Zendluk, pero props kay Vitrum. Yo, Katana. Round 1, Zendluk. Round 2, para sa akin, Vitrum. Medyo siguro dahil slow start si Zendluk sa 2. Feeling ko sa round 3 nagkatalo. Round 3 kay Zendluk. Siguro ang mabilis na lang na explanation is parang sa kanya-kanya nilang style. Mas mabigat yung intensity na napakita ni Zendluk lalo na sa 3. Pero goods parehas, solid parehas yung material nila. 1 and 3, Zendluk, 2 Vitrum. Binoto ko si Zendluk. Props sa kanilang dalawa. Para sa akin, style clash, magkaiba sila ng estilo. Pareho nilang napanindigan yung estilo nila. Parehong solid yung performance nila. Yung mga pinupunto nila, pareho nilang naitawid ng sobrang lakas, sa sobrang lakas na level. Pero yun nga, kapag mga gantong laban, dahil style clash, ang hirap niyang timbangin kasi pareho nilang nagawa, para sa akin pareho nilang nagawa ng perfecto yung gusto nilang gawin. Ngayon, babase ako sa ibang klaseng kung paano ko siya titimbangin. It's either bibilang ako ng punchlines o bibilang ako ng mali. So ganun na lang yung naging parang naging basehan ko. Pero sa laban na to, para sa akin, mas tumimbang, mas maraming pumasok na punchline si Zendluk para sa akin. Pero yun, props sa kanilang dalawa, sobrang solid na laban na yun. Congrats kay Zendluk, props pa na kay Vitrum. Yun, pistol here, binoto ko si Zendluk. Ang pinakamalinaw na lamang na round is yung round 1. Round 1 ni Zendluk para sa akin ayun yung nagdikta ng pinakamalaking lamang. Kumbaga yung mga sinabi ni Zendluk doon nakaapekto ng sobra sa kung paano sinasalo yung performance ni Vitrum. Though nakakuha pa rin ng moment si Vitrum nung round 2. Mas malakas siya nung round 2 pero pagdating naman kasi nung round 2 pumalag din si Zendluk. So pwede nating sabihin na tabla yun or slight Vitrum sa 2 pero sa 3 medyo Zendluk pa din yung lamang doon. So 1 and 3 Zendluk, round 2 it's either tabla or Vitrum. Yes, congrats kay Zendluk. Ayun, maganda naman baka kanina. Pare, natawid ko yun kasi ito lang. Pangit yung pakiramdam ko sa linggo na to. Ang daming mga kaganapan na pangit sa linggo na to. Pero alam mo yun, nakapaganda naman tayo ng mainam. Bagaman medyo baka ramdam sa video yung panlulumo ko sa mga nangyari. Pero alam mo yun, bakbak pa rin. Yung mga sulat, pa rin, matitigas pa rin. At alam mo yun, medyo malaya na ako ngayon. Enjoy na lang muna. Ayun. Fuck the Hollow Earth! Pagkor mo yung inatake ko! Madalas mo rin hanapin yung Atlantis sa mga nasasabi mo? Pare, alam mo ba yung trabaho? Yun ang hanapin mo! Jobless bitch! Medyo konti parang nagtagpo yung utak namin, parang yung mga sinabi niya is parang sagot sa mga sinabi ko rin at yung mga sinabi ko parang sagot rin sa mga sinabi niya. Siguro na yun, parang telepathy ba habang naghahanda kami parehas. Yun. Pinakamaangas na Gen Z! Bugok! Ako lang yata yung Gen Z na hindi supot! Ngayon rounds mo na! Sige, balik sa pataliman! Sinabayan kita sa iyong prinsipyo. Sabayan mo ko sa palaliman.
susubukan ko this year mas maglabas pa ng mga music. Kaya tangkilikin nyo sa mga ilalabas na sa Sokmed, sa mga gigs. Yan, pumunta kayo kasi iba yung pakiramdam pag sa mga gigs namin. Siyempre sa Ingilika, sa iba't ibang kaganapan. Sa Hip Hop United, siyempre, supportahan nyo yung mga namin, movement din. Marami pang dapat na mangyari sa lipunan natin na subukan namin mag-spearhead ng mga ganung pagkilos. Yun. Talaga, dapat matagal na talaga. May EP talaga ako pero di ko rin alam ba't di ko nare-release. Dahil siguro hindi pa ako ganun ka-confident na ganun na yun kahinog. Pero pwede na yung i-release pero ayoko pang i-release. Parang may gusto pa akong gawin. Tsaka yun, album namin dalawa ni Article Clipted. Nasa proseso na, ayun. Ayun, sa mga sumusuporta, maraming salamat. Gusto ko na rin kunin ng pagkakataon to na manawagan sa mga ng ustisya sa mga biktima ng pasistang estado. Sa mga nangyari ngayon na pangit, sobrang sahol. Ayun, ustisya para sa kanila. Tapos syempre, mabuhay sa mga taga-subaybay. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta at nakikinig sa akin. Patuloy akong nag-i-evolve. Sana yung pandinig nyo rin para magtagbo pa rin tayo sa future. Ayun. Yeah. Nice. Salamat sa lahat na nanood, nakinig, yo. Alam nyo na, solid tong second sight, no? Busog yung mga battle. Sana hanggang dulo busog. Yeah. Yon, putang ina. Yun ang sinasabi ko, no? Shoutout kay Vitro, shoutout kay Zenlook, shoutout sa Flip Top, Arik, kay Kev, kay Paul, kay Zed, kay Bill, kay Boss D, kay Amboy, kay Meow, kay Jolo, kay basta alam nyo na lahat kayo. Yeah. Yun lang, tangina. Sino ba next? Shay na ba? Looking forward akong mapanood yung kay Shay, yo. Yeah, salamat sa lahat na nanonood at nakinig. At ulit-ulit lang, pero magmamahalan lagi. At peace, yo. Peace.